Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin yung programa ni PRRD sa SMNI, yung Gikan sa Masa para sa Masa. Natanong siya ni Professor Ana Malindugoy, isang political scientist, tungkol sa legalized corruption. So itong legalized corruption, si Miss Sas Rugando Sasot ang nag-coin, nagpasimuno niyan. Yung ating mga lawmakers, kinukurakot na nilang pera ng taong bayan, kailang legal pa rin. Dahil sa concurrent resolution number 10 na in-author ni Senator Ping Lacson. Okay? So, ito, si former President Duterte, sumagot siya. Ano ang kanyang masasabi sa legalized corruption? So, pakinggan natin si Professor Oy at saka ating Tatay Digong. Pagbigay sa atin ng pagkakataon na makapagtanong po sa ating mahal na dating Pangulo. Pwede na ho bang magtanong? Sige po, okay yun. Okay, good evening again, mahal na dating Pangulo, Mayor. Dalawa po ang aking tanong. Ang una po ay may kinalaman sa domestic issues na kinaharap ng ating bayan. At yung pangalawa po ay may kinalaman naman po sa foreign policy. So sa unang tanong ko po, ano po ang masasabi ninyo at ano po ang dapat gawin ng bayan ng Pilipinas at ng ating mga kababayan sa issue po ng legalized corruption? Ang tinutukoy ko po sa issue ng legalized corruption, ito po yung mga behaviors at mga nangyayari at ginagawa po ng ilang or karamihan ng ating mga government officials, lalo na sa Kongreso, na kung saan yung kanilang mga behavior or mga aktibidades, within the existing legal system, masasabing okay, pero it goes against the spirit of fairness, transparency, accountability, and equality. At kung titignan nyo po, kanina po na papag-usapan nyo na rin, yung Kongreso po natin at saka yung mga kongresista natin, even the Senate, parang may immunity po sila from scrutiny sa mga spending ng kanilang pondo. At saka may exemption po sa liquidation. Okay na yung certification lang, tapos wala na ang COA, wala nang report sa COA. Ano po ang masasabi nyo dito at ano po dapat ang gawin dito? Kasi pera po ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. Tulad po sa akin, taxpayer po ako. Pera ko po yan kahit paano kasi nagbabayad ako ng taxes. Pera natin yan. Yung una kong tanong. Yung pangalawang tanong ko naman po ay may kinalaman po sa foreign policy ng Pilipinas. Nasa tamang landas po ba tayo, Mayor, pagdating sa ating foreign policy onto what you call emerging multipolar world as against to a unipolar world before na kung saan dominante po ang United States. Pero ngayon po, nagbabago na po ang mundo at may tinatawag na po tayong multipolar world. Yung current foreign policy po ba ng ating gobyerno, ng existing government is nasa tamang landas po ba? At pagdating naman po sa usapin ng EDCA, parang may naririnig po ako na dadagdagan pa daw yung 9 existing EDCA bases. Ano pong masasabi ninyo dito at tama po ba ang hakbang na ito? At magiging deterrent po ba kung magdadagdag pa po ba tayo ng mga EDCA bases sa Pilipinas? Given po na ang daming tension na nangyayari sa buong mundo, andyan po yung Ukraine crisis, ang Israel-Palestinian conflict, at ang gitgitan po sa escalation po ng tension sa South China Sea. Maraming salamat, Mayor, at ako po ay sobrang happy at nagagalak sa inyo. At gusto ko lang sabihin na nasa China po ako. I'm actually finishing my doctoral degree in economics sa Peking University. At maraming salamat po. At ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapanayam ko at makapagtanong po. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po sa tanong ninyo. First, yung unang tanong is ayawan ko ba nitong ating wala kasi mami it would be an incongruity to use the word legalized corruption because corruption by its very nature, the essence of the word, it says corruption is wrong. Ang synonym ng corruption is rotten,
of values, o walang values at all. Yung ano, so itong legalized corruption, ma'am, nandyan talaga yung corruption, especially dito sa ano, makikita mo lang yan because it's legalized, because itong mga sweldo ng mga congressman, pero in addition to that, we do not know how much talagang kinita nila yung taon na yan. Kasi ako nung congressman ako, walang audit. Walang audit. Ang government entity na takot-nakot ang COA. So, itong mga COA auditors, umiilag talaga yan. At hindi nag-audit yan. Kung ano lang yan, sabi mo, certification, tama na yan. So, lahat yan sila ganon. Yung extraordinary fund, i-justify na niya. I don't know kung ngayon, kasi nagkabukuhan na, meron talagang additional swat, anong maidagdag nila doon. Pero hindi na alis yung hindi na alis yan. Galing ako dyan. Pork barrel, pareho lang naman yan. Wala na pork. What is really pork and what is barrel? There's nothing to it. Yung pork barrel. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. There are the congressmen who are favored and the congressmen, yung lalo na yung medyo may prinsipyo, hindi humihingi. Yung kung binibigay, tinatanggap. Or yung maglapit doon sa speaker na nagdagan mo ito. Pera dyan mo parang tubig. Parang tubig talaga ang pera dyan sa Congress. Kaya wala naman akong iniinsulto. Makita mo yan sila sa first term. Naka 3 terms. Makita mo sa lifestyle sa first term. Nakita ko kasi nandoon ako. Makita ko Tamaraw, gano'n. Yung iba, nagpapabida pa, kunwari, nagpamasahe sila. Just to make an impact which is really pure hypocrisy. Tapos makikita mo yung mga nationalistic, kunwari, they pretend to impose on the people a set of values and principles. Hindi naman nila ginagamit. They do not practice it, they do not adopt it, they are just mouthing it, but they are kasali doon. Kung ilabas mo yung sa Congress, makikita mo talaga kung sino ang Pilipino. Malaman mo na walang Pilipino dyan. Ayaw ko kung anong tribo nila. Kaya yan, the only way to know the truth is to make public the information which is mandated by the Constitution to be given to a citizen who wants to know where, saan yung pera ko? Yan, tama na ko ha. Yung sinasabi ni Tatay Digong, yung right to information. Nasa Constitution po yan, if I'm not mistaken, Article 3, Section 7. The people, the right to know on matters concerning public governance shall be recognized. Kaya yung legalized corruption, pinatutuhanan na ni former President Duterte na dati isang congressman. Hindi siya ina-audit. Yun sabi niya. Parehas din ni
attorney, ex-Congressman Roque, hindi ina-audit. So ano pang kailangan nating prueba? Walang audit dahil takot ang COA mag-audit sa mga nasa Congress. Kasi ang pondo ng COA na depende sa Congress. So is there legalized corruption? To me, yes. Tama si Sasasot sa kanyang pagbubulgar na niloloko tayo ng mga lawmakers. Na ang panawagan ngayon, dalawa. Si Tatay Digong, open the books. So nakapagsabi na siya beforehand, yung unang parte ng programa niya, pwede siyang pumunta, nagplaplano siyang pumunta sa Supreme Court. Ganon din ang plano ni Attorney Roque, magpunta sa Supreme Court, dumulog sa Supreme Court, para ipetisyon ng Supreme Court, i-direct ang COA, i-direct ang Congress, na ma-audit sila para malaman ng taong bayan paano nila ginagastos ang ating pera. So, doon sa US Congress pala, according to Sasasot, nag-post siya ng liquidation by receipts ng mga senador at congressman sa US. Up to the last centavo. Kahit pamasahe sa taxi, kahit parking fee. Sinasabi